Magandang maulan na Biyernes po sa inyong lahat, no? Balitang IATF po tayo, lahat po ng mga dayuhang asawa o di naman kaya mga magulang o mga anak ng mga Filipino citizens na meron pong 98 visas ay po pwede pong makapasok ng Pilipinas without the need of an entry exemption simula po ng rinibisa rin po ng ating IATF yung mga bansa na nasa kategory po ng green lanes, no? Kasama na po sa mga bansang may travel ban ang bansang Malaysia at ang Thailand. Welcome to OFW and ROF's news update. If you are new in this channel, please consider subscribing and get updated. Lahat po ng mga dayuhang asawa o di naman kaya mga magulang o mga anak ng mga Filipino citizens na meron pong 98 visas ay po pwede pong makapasok ng Pilipinas without the need of an entry exemption simula po ng August 1, 2021. Rinibisa rin po ng ating IATF yung mga bansa na nasa kategory po ng green lanes, no? Para sa mga Pilipinos at mga dayuhan na fully vaccinated po dito po sa Pilipinas, kailangan ipakita po yung local government unit hospital-issued vaccination cards, doon po sa original form or hard copy, or LGU-issued vaccine certificate, provided na po pwede po itong ma-verify o ma-confirm ng border control authorities, or yung BOQ-issued international certificate of vaccination or prophylaxis. Para sa mga Pilipino naman po na nabakunahan sa abroad, kinakailangan ipresenta po ang vaccination certificate issued by the health authorities of their place of verification, provided po pwede pong ma-verify itong mga dokumentong ito. Ito po ay itong mga bansang nasa green lanes po ay po pwedeng magkaroon po, yung mga pasahero na galing dito ay magkakaroon lang po ng 7 araw na quarantine at PCR test matapos po ang kanilang pang-5 araw ng quarantine. Now, kinakailangan po lahat ng pasahero galing po sa green list countries ay magpakita ng unang-una na ang pinanggalingan po nila ay green list country, jurisdiction or territory, na sila po ay nanatili exclusively doon sa mga green list countries at mga jurisdiction sa nakalipas na 14 na araw bago po sila dumating sa Pilipinas, at sila po ay fully vaccinated whether in the Philippines or abroad. Kinakailangan ma-verify po yung kanilang vaccination status independently or makumpirma po ng mga otoridad sa Pilipinas na bilang valid and authentic upon arrival in the Philippines. Para po doon sa mga bansa na qualified sa green lanes o mga pasahero na galing dito sa mga bansa na galing sa green lanes, the Bureau of Quarantine shall ensure strict symptom monitoring habang sila po ay nasa facility quarantine. Even if yung RT-PCR po nila ay negatibo, yung mga pasahero na galing po sa green countries ay kinakailangan magkumpleto pa rin po ng 7-day facility-based quarantine. Kung ang RT-PCR test po ay positibo, kinakailangan po sundin ang prescribed na isolation protocols, at pagkatapos po ng quarantine, mag-i-issue po ang Bureau of Quarantine ng quarantine certificate na magpapakita kung ano ang status ng individual pagdating sa pagbabakuna, no? At kinakailangan magkaroon pa rin po ng self-monitoring matapos po ng 7 araw. Now, para naman po dun sa ibang mga pasahero na darating po sa Pilipinas na hindi po nanggagaling sa green lanes, well, 10-day facility quarantine pa rin po. At pagkatapos po niyan, 4-day home quarantine, yung PCR test po nila ay sa pang-7 araw. Now, kinakailangan po na sila po ay galing sa non-green list country. Sila po ay nanirahan nga o nanggaling dun sa non-green list country 14 days before their arrival in the Philippines. Hindi pa po sila bakunado, at even if they are fully vaccinated, their vaccination status cannot be independently verified or confirmed by Philippine authorities as valid or authentic pagdating po nila dito sa Pilipinas. Meanwhile, lahat po ng mga pasahero kay Pilipino o dayuhan na nagtatransit po sa non-green list country, jurisdiction or territory shall not be deemed as having come from having been to the said country, jurisdiction or territory. Ibig sabihin, hindi naman po silang tatratuhin na parang sila ay nanggaling sa isang non-green country kung sila po ay nagtatransit doon lamang. Now,
Yung IATF po ay nag-classify ng green list countries, jurisdiction, territories as low list countries or jurisdictions upon the recommendation of the Department of Health. Ang pinagbatayan naman po ng DOH ay para sa mga populasyon na in excess of 100,000, the incidence rate, cumulative new cases of the past 28 days over 100,000, ay mas mababa pa po sa 50. Para doon naman sa mga populasyon na mahigit sa 100,000, ang COVID-19 counts, cumulative new cases over the past 28 days, ay hindi po mas malaki o mas maliit sa 50 as prescribed by the Technical Advisory Group. Inaprubahan din po ng IATF ang mga dokumento na po pwedeng ipakita para po ma-verify o ma-confirm ang vaccination ng status ng mga pauwing Pilipino. Para po sa ating mga OFWs at sa kanilang mga asawa, mga magulang at anak na kasama nila bumabiyahe, kinakailangan kumuha po sila ng certification from the Philippine Overseas Labor Office in the country of origin. Nagdesisyon na rin po ang ating presidente, isinama na po ang Malaysia at Thailand sa mga bansa na hindi po kasama po sa travel ban. Ulitin ko po, kasama na po sa mga bansang may travel ban ang bansang Malaysia at ang Thailand. Inaprubahan po ng ating presidente na lahat po ng mga biyahero na galing sa Malaysia or Thailand or merong history of travel sa Malaysia, Thailand sa nakalipas na 14 days ay hindi po pwedeng papasukin ng Pilipinas. Ito po ay magsisimula ng 12:01 of July 25 hanggang 11:59 p.m. ng July 31, 2021. Hindi po pwedeng pumasok ngayon, bukod pa doon sa mga ibang bansa na may travel ban na ang manggagaling sa Malaysia at Thailand. Lahat po ng nakatransit na po o papunta na ng Pilipinas, no? At lahat po na darating ng 14 days immediately preceding the arrival of the Philippines pero bago po ng 12:01 of July 25, 2021 ay po pwede pa rin pong makapasok sa bansa pero subject to full 14-day facility quarantine notwithstanding po kung negatibo ang kanilang RT-PCR results. Now, siyempre po, subject itong travel ban nito sa usual exception na yung mga Pilipino na kabahagi ng repatriation and special commercial flights ay po pwede pong pumasok ng Pilipinas. Lahat po itong mga bagay-bagay nito ay inaprubahan ng Presidente upon the recommendation of your IATF dahil nga po ang Delta variant ay mas nakakahawa at mas nakakamatay. So, mga kababayan dahil mas nakakahawa at mas nakakamatay si Delta variant, mas mainting ang ating mask, hugas, iwas, and please, kung po pwede na, pabakuna na po tayo. Pilipinas, sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokeshari, Rocky, nagsasabing, let's stay safe. Magandang araw po sa inyong lahat. And that is our news update for today. Thank you for watching. Please do support by hitting subscribe button and don't forget the tiny bell to get updated. See you in the next video.